Hallelujah! Hallelujah! Karapat-dapat, pasalamatan, dakilain ang ating Diyos na buhay. Hallelujah! Maraming salamat sa Panginoon sapagkat napakabuti niya sa ating lahat. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin ang makapangyarihan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Kami po, O Diyos, ay nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng ginawa mo sa amin. Hanggang sa oras na ito, Panginoon, sama-sama pa rin kami na nagpupuri, sumasamba sa iyo dahil po sa habag at biyaya mo. Pagpalain mo po ang bawat isa sa ng aming buong pamilya. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Tayong lahat ay magsabing Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Ito po ay araw ng pasasalamat sa Panginoon. Sabi po sa binasa ng ating kapatid, give thanks to the Lord, for He is good. Mabuti po ba ang Diyos? God is good? And all the time? Praise the Lord. And His love endure forever. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi po yan magmamaliw. Kaya po dapat po nating pasalamatan, purihin ang Diyos. Kinakailangan pong lumapit tayo sa Panginoon na punong-puno po mga kapatid ng pagpapasalamat ang ating mga puso sa ating Diyos na buhay. Ang pagkakaroon po ng puso mapagpasalamat ay regalo yan ng Panginoon sa ating lahat. Di po ba mga kapatid? Ang gratitude ay susi ng tunay na kaligayahan sapagkat alam ko po ako po yung iniwan ng lubos na kapag tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Kahit ito po ay pagpapalaman o pagsubok man, nagpapasalamat ka rin sa Panginoon. Tandaan niyo po, nagiging maligaya po ang ating buhay. Di po ba mga kapatid? Ang susi po ng pagpapala ng Diyos ay nasa pagpapasalamat sa Diyos. Ang title po ng ating message sa umagang ito ay yung pong ating theme, Heart of Gratitude. Pag sinabi mong Heart of Gratitude, sino po ba ang puso ng pasasalamat na dapat natin gawin kundi ang Diyos? Di po ba? Sapagkat siya ay nararapat na purihin at dakilain. Kaya kapag tayo po ay mayroon pong mga problema sa buhay, di po ba sabi ng Pilipos, huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat. Tingnan niyo po ikaw po ay dumaraan sa pagsubok, pero ikaw ay nagpapasalamat tayo sa Diyos. Diba? Ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masayo ng pag-iisip ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at sa inyong pag-iisip. Sapagkat kapag ang isang tao po mga kapatid ay punong-puno po ng pasasalamat sa Panginoon, tayo po ay kampante na tayo po ay kasama natin ang Diyos sa lahat ng panahon at sandali. Kapag tayo po ay may puso ng pasasalamat, ang ibig pong sabihin, tayo po ay nakafocus sa Panginoon, nakatuon ng ating pansin, ang ating pananaw, walang iba kundi sa ating Diyos na manlilikha. Na alam natin ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Di po ba mga kapatid? Sino na po ba sa atin ang kinapusta po ng hininga? Sino na po ba sa atin? Sino po yung naka-COVID nung araw? No? Sabi po,
ang ginawa ng aking sister wife, nagka-COVID po kami. At nung ako po ay naoperahan, kinapos po ng hininga. Alam niyo po mga kapatid, mahirap po na ikaw ay naghahabol ng hininga. Kung ito po ay nasubukan ninyo, na ikaw ay halos wala ng hininga sa iyong puso, sa iyong sistema, alam niyo po mga kapatid, napakahirap na kalagayan yan. Alam niyo mo mga kapatid, yung hangin, yung oxygen na meron po tayo ngayon 24/7, nakakalimutan na po natin magpasalamat sa Diyos. Nakakalimutan na po natin pagpasalamat sa Panginoon yung libreng hangin na ibinibigay niya. Kaya nararapat po siyang palakpakan. Di po ba? Sapagkat minsan po mga kapatid, may mga bagay na dapat po natin ipinagpapasalamat sa Panginoon. May mga bagay na dapat po natin ipinagpapasalamat dahil ito po ay lagi na lamang po natin nangyayari sa buhay natin. Nagiging pamilyar na po tayo. Nakakalimutan na po natin pasalamatan ang Diyos. Pero meron din po mga tao na dali po nilang ipinapanalangin at nung matanggap po nila yung kanilang ipinapanalangin, reklamo na po ang maririnig po sa kanilang mga bibig. Let's say, for example, sa pagkain. Di po ba? Alam niyo po sa totoo lang, ang pagkain, tuyo lang. Kapag ikaw ay may pusong mapagpasalamat sa Panginoon, mabango sa iyo ang tuyo. Di po ba? Pero yung iba po sa atin, kapag tuyo ng tuyo ang naaamoy nila, magre-reklamo na po yan. Tuyo na naman ang ulam. Instead na magpasalamat sa Panginoon, nagre-reklamo na po sila. Ganyan po ang nangyayari sa atin. Nagiging ungrateful na po tayo sapagkat nagkakaroon na po tayo ng limitasyon sa ating puso. Di po ba marami tayong ipinag-pray? Sino po ang may mga ipinag-pray dito sa Panginoon ibinigay sa kanila ng Diyos? Tasang kamay. Alam niyo po, sa ating lahat, maraming ginawa ang Diyos na ipinag-pray natin. For example, nung ikaw po ay magka-college na at ang gusto mong kurso ay ganito, di ba ipinag-pray natin sa Panginoon? Hanggang sa tayo po ay makatapos ng pag-aaral at nang makapagtrabaho na tayo. So, bakit nung makapagtrabaho na po tayo, nakatapos na tayo ng ating kurso na gusto natin, yung desire ng puso natin, na hilingin natin sa Panginoon, ibinigay ng Panginoon, pati yung trabaho, pero kalaunan ang nangyayari sa atin, nagre-reklamo na tayo. Sinasabi natin, bakit ito pa yung kursong nakuha ko? Bakit ito pa yung trabaho nakuha ko na nagkaroon ako? Eh, kapatid, ilang pa rin natin yun. Di mo ba? Kaya nga po mga kapatid, kinakailangan natin maging mapagpasalamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay tumugon sa ating mga panalangin, sa desire ng ating puso. Di po ba katulad sa pag-aasawa? Noong hindi mo po nakakamit ng iyong asawa, di po ba? Sino na po nag-pray dito ng kanyang asawa? No? Di po ba? Ipinag-pray po natin ang ating asawa na siya dapat ang mapapangasawa ko. Pero kalaunan, nung sinagot ka na ng iyong girlfriend, no? Sinagot ka na niya at siya po ay naging asawa mo na, nangyari po na bakit ito pa kaya ang napangasawa ko? Di po ba? Bakit kaya ito ang napangasawa ko? Nagsisisi ako kung bakit ito yung napangasawa ko. Siya pala ay isang tatugan. Siya pala ay babaero. And so on and so forth. Amen po ba? Tama po ba si pastor o may tama? Alam niyo mga kapatid,
Ang Diyos ay perfectong Diyos. Tinutugon ng Panginoon ang nais natin, ang desire ng puso po natin. Kaya nga po mga kapatid, kapag tayo po may pinag-pray sa Panginoon, we must keep praying to the Lord na kinakailangan yung buhay mag-asawa ay protektado ng kanyang presensya lamang. Kahit na dumating po doon sa panahon na yung asawa mong babae ay lumaki na dahil nagkaanak na, mamahalin mo pa rin yan ng buong puso mo. Sapagkat siya po ay dati mong ipinag-pray sa Panginoon, ibinigay sa iyo ng Panginoon, kaya ang nangyari, siya po ang naging asawa mo. Yung iba po, ito po literally, yung iba, hindi po sila nagkakaroon ng anak. Di po ba? Sila po ay nananalangin na magkaroon ng anak. Pero ang nangyari nung nagkaroon na sila ng anak at yung anak nila ay lumaki na po at naging makulit na, ayun na po ang pagrereklamo. Ang kulit ng bata ka. Magkas ang ulo mo. Alam niyo po mga kapatid, dapat natin ipagpasalamat ang mga anak sapagkat yan po ay regalo sa atin ng Diyos. Amen po ba? Sa ministry, yung mga naglilingkod ngayon, alam niyo po ba mga kapatid, kung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, ang gusto ng puso po natin, o lingkod na maglingkod sa Panginoon, ipinag-pray natin sa Panginoon, Lord, gusto ko po maglingkuran ka, gusto ko po Panginoon na ibigay sa iyo ang natitirang sandali ng ating buhay. Subalit mo magtagal-tagal, dahil sa mga pagsubok na nangyayari sa iyong buhay, kapatid, nagre-reklamo ka na. May inuutos sa iyo ang pastor, ito ang gawin mo, ito ang gawin mo. Sabihin mo sa sarili mo, puro na lang ako ang inuutosan ng pastor. Di po ba? Yung dati mong ginagawa, na masayang-masaya ang puso mo, hindi mo na ginagawa sapagkat meron kang nakitang kapitsurahan sa kapatid mo. Hindi na si Lord ang tinignan mo, yung kapatid mo na. Kaya nga po mga kapatid, yung mga bagay na gusto natin na ibinigay ng Diyos sa atin, importante na marunong tayong magpahalaga roon. Dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon yung mga bagay na ibinigay niya sa atin. Sapagkat napakarami pong tao, they are ungrateful sa malalaki at maliliit na blessings na kanilang natatanggap. Ang sabi po ng gratitude, the meaning of gratitude is the quality of being thankful. Yung punguri ng iyong pasasalamat. Yung pasasalamat mo, tandaan niyo po mga kapatid, ang Diyos, gusto niya. Ang iyong pasasalamat ay hindi lamang simpleng pasasalamat. Ang gusto ng Diyos, kapag sinabi mong, thank you Lord, katulad ng nakikita natin sa screen, talagang siya po ay bigay tulong pagsalamat, may paiyak pa yan. Kaya nga po kapag binigay sa atin ng Diyos yung blessings po sa atin, kinakailangan wag po tayong magrereklamo, wag po tayong titigil sapagkat ito po ay nangyayari na rin, nagiging practice na lang, nagiging pamilya lang sa atin, patuloy po tayong magpasalamat sa Diyos. Gratitude is the quality of being thankful, readiness to show appreciation for and to return kindness. Kapag ibinigay sa iyo ng Diyos yung hinihiling mo, kinakailangan kapatid, tuloy-tuloy ang iyong pasasalamat sa Panginoon. Sapagkat ito ang susi ng mas marami pang pagpapala. Meron pong kwento sa Bible. Ito po yung sa Lucas chapter 17, verse 11. Ang sabi po dito, sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea.
Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo. Kasi po yung mga may ketong, hindi po sila pwedeng lumapit sa tao. Kapag sila po ay iniitsapwera ng tao sapagkat ang ketong ay nakakahawa. Ang sabi po dito, sa verse 13, at bumiyaw ng Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Sila po ay naghihiyaw sapagkat gusto nila marinig ng Panginoon ang kanilang kahilingan sa Diyos. Mahabag ka sa amin. Hindi po ba yan ang ginagawa natin? Tayo po ay humihiyaw sa Panginoon. Sino na po bang humiyaw sa Panginoon? Di po ba, lalo kapag mag-isa tayo sa kwarto, humihiyaw tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako. Hindi ko na kaya ito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang katulad tayo ng 10 ketongin. Na kahit po, sila po ay may ketong, hindi po sila nahiyang magsalita sa Diyos. Sila po ay sumigaw. Panginoon, kailangan ka namin. Pagalingin mo kami, Panginoon. Alam niyo po sagot ng Lord. Ang sabi po sa verse 14, nang makita sila, ay sinabi niya, humayo kayo at pakita kayo sa mga saserdote. At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. At samantalang sila'y naglalakad, ay gumaling sila. Bakit sila gumaling? Sila po ay naniwala sa tinig ng Panginoon. Nung sinabi ng Lord, humayo kayo, magpakita kayo sa sinagoge. At sila po'y sabay-sabay umalis. Sabay-sabay sila lumalakad. At habang po sila lumalakad, yung pong kanilang deformities, yung pong kanilang mga mukha, yung tenga nilang halos dalastas pagkat ang ketong po, yung bakterya ng ketong, kinakain po yung laman. Yung pong kanilang itsura, yung kanilang ilong na nauubos na, yung tenga nila na wala na po yung isa, yung kanilang pisngi na lat-lat na, yung kanilang mga balat na halos hindi mo na makilala. Habang sila ay humahakbang sa pagsunod sa Panginoon, sila po ay gumaling. Amen po ba? Ganyan din po sa atin. Na kapag sinabi ng Panginoon sa atin na nasolusyon na ang problema mo, sumunod lang po tayo, manampalataya lang po tayo, at masusolusyonan ang problema natin. Di mo ba? Palapakan natin. Purihin po ang Panginoon. Ito na po yung sa verse 15. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw, nagpupuri sa Diyos, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y isang Samaritano. Nung nalaman niya yung isa na Samaritano na siya ay gumaling, instead na siya po ay pumunta sa sacerdote para magpakita, ang ginawa niya, bumalik siya doon sa nagsalita. Nung pagbalik niya doon sa nagsalita, ibang klaseng uri ng pasasalamat ang kanyang ginawa. Ang ginawa niya ay isang uri ng pasasalamat na gustong gusto ng Panginoong Jesus. Siya po ay naghihiyaw. Siya po ay sumigaw, nagpuri sa Diyos, nagpatira pa sa paanan ng Panginoon. Nagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Ganyan po yung uri ng pasasalamat na gusto ng Diyos sa ating na mga anak niya. Ganyan ang uri
Yung pong gratitude, yan po yung pinakamalalim na uri ng pasasalamat. Yung buong puso po tayong nagpapasalamat sa Diyos. Amen po ba? Alam po ba natin mga kapatid ng may ito? Physical, emotional, at spiritual ang nagkaroon ng diferensya sa kanila. Yung siya, nung nalaman nilang sila ay gumaling, maaaring sila po ay pumunta sa sacerdote na na sinabi ng Panginoon, and after that, sila po ay nagkanya-kanya na. Bumalik na sa kanilang mga pamilya. Maaaring iba nag-isda, iba naging karpentero, bumalik na sila sa kanilang buhay na mabuhay. Sila po ay nagsigaling physically. So, balit yung isa na bumalik sa Panginoon, hindi lamang physical ang gumaling sa Kanya. Amen? Siya po ay gumaling sa emotional, sa kanyang physical, higit sa lahat, sa kanyang spiritual. Sapagkat nanumbalik ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Na-restore yung kanyang relasyon sa Panginoon sapagkat ibinigay niya yung uri ng pasasalamat na gustong-gusto ng ating Panginoong Jesus. Kaya yung kung bumalik na isa, nagkaroon po siya ng bonus sa Panginoon. Amen po ba? Ang sabi doon, sabi ng Panginoon sa verse 19, tumindig ka, pumayo ka sa iyong lakad, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Mga kapatid, ganyan po tayo. Minsan dumarating sa buhay natin na kapag na-receive na po natin yung blessings, wala na ang pasasalamat sa Diyos. Bagkos ginagawa na po natin yung dapat natin gawin. Yung iba po sa atin, nagre-reklamo na. Amen? Yung siyang bumalik physically, pero yung isang bumalik physical healing ang nakamit niya, nagkaroon siya ng emotional restoration, nagkaroon siya ng spiritual restoration. Ang ibig sabihin po pala mga kapatid, na kapag tayo po pala ay naging grateful sa blessing ng Panginoon, yung ibang klaseng pasasalamat sa Panginoon, marami pong blessings ang nakaabang para sa atin. Amen po ba? No? Kaya mga kapatid, kapag tayo po ay may puso na nagpapasalamat sa Diyos, ipinoposisyon po natin ang ating sarili sa mas marami pang pagpapala mula sa ating Diyos. Bakit po ba kailangan natin pasalamatan ng Panginoon? Ano po ba ang ginawa ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid? Bakit po ba dapat natin pasalamatan ng Panginoon? Ang sabi po sa aklat ng mga awit, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at lahat na nangasa loob ko ay magsipagpuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Sabi ko dyan, huwag natin kalimutan ang mga mabubuting gawa ng Diyos sa atin. Yung ipinag-pray mo, ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Yung ministry na meron ka ngayon, ipagpasalamat mo yan sa Panginoon. Amen po ba? Ang sabi po dyan, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Verse 3, na siyang nagpatawad ng iyong lahat na kasamaan, na siyang nagpagaling ng iyong lahat ng mga sakit, na siyang tumubos ng iyong buhay sa pagkapahamak, na siyang nagpuputong sa iyo ng kagandahang loob at malumanay na kawaan, na siyang bumusog sa iyong bibig ng mabubuting bagay, na anupat ang iyong kabataan ay nagbagong parang agila,
ang Panginoon ang nagsasagawa ng mga matuwid na gawa at ng mga katulan ukol sa mga natin. Ano po ba ang dapat natin ipagpasalamat sa Diyos? Mga kapatid ko, kung wala na po tayong mag-isip na may pagpapasalamat natin sa Diyos, at yan po yung tema namin ngayon, kung wala ka nang mag-isip, may pagpapasalamat mo sa Kanya, isipin mo na lang kung ano ang ginawa ni Jesus Christ sa iyo sa krus ng Kalbaryo. At yan ay dapat habang buhay mo utang na loob sa Panginoon, sapagkat tayo po ay papunta ng impyerno, pero dahil sa habag, dahil sa pagmamahal ng Diyos, tayo po ay naligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon. Palakpak para sa atin. Hallelujah. Napakarami natin dapat ipagpasalamat sa Panginoon. Huwag tayo magreklamo doon sa mga ipinag-pray natin at ibinigay ng Lord. Ipinag-pray natin yun. Kaya nga po ang sabi po ng unang Thessalonica, chapter 5, verse 16, magagalak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa atin lahat. Amen po ba? Kalooban ng Diyos na ikaw ay magpasalamat sa Kanya. Kalooban ng Diyos na ikaw ay patuloy na manalangin sa Kanya. Kalooban ng Diyos na ikaw ay patuloy na magkaroon ng kagalakan. Kaya nga po, hindi na po tayo dapat nalulungkot pa kahit po tayo dumaraan sa mga pagsubok sa buhay. Sapagkat meron po tayong Diyos na kailanman na hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan. Kaya nga po mga kapatid, ano po yung dapat natin gawin para patuloy po natin pasalamatan ang aming Diyos na buhay? Ang sabi po ng Biblia sa Colossians chapter 3 verse 15, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, nagyay tinawag naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Ang sabi po niyan, maghari sa puso ninyo, no? Ang kapayapaan ng Panginoon Jesus. Sapagkat kapag wala po tayo kapayapaan, tanungin natin ang ating sarili, nasa akin ba si Kristo? Sapagkat ang kapayapaan po, yan po ay disenyo ng Diyos sa mga anak niya na patuloy na nagpapasalamat sa Kanya. Ang sabi po sa verse 17, at anumang inyong ginagawa, sa salita o gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Yesus. At magpasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Ano man ang ginagawa natin, kahit po negatibo, positibo, nasa blessings, nasa trial, kahit po tayo po ay dumadaan sa pagsubok, dumadaan tayo sa buhos ng karayo, ipagpasalamat pa rin po natin yan. Alam niyo po, sabi ko nga po sa aking mga kapatiran, na kapag ako po ay may pagsubok sa buhay, nagpapasalamat na ako sa Panginoon sa gagawin niya. Excited na po ako sa gagawing solusyon ng Panginoon doon sa pagsubok na meron ako. Sapagkat alam ko po na ang pangako ng Panginoon na hindi niya ako pababayaan, hindi niya ako iiwan, at ganoon din po sa ating lahat. Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Kaya nga po mga kapatid, ano po yung dapat natin ibigay sa Lord? Ano po yung dapat natin ibalik sa Panginoon? Di po, sabi ng Bible, we must offer our body to Him. Ibigay po natin ang ating katawan sa Kanya na punong-puno ng pasasalamat. Kahit po tayo ay hindi magandang sitwasyon, pero pasalamatan pa rin natin ang Panginoon sapagkat tayo po ay humihinga pa. Yan po ang totoo. Ito po yung pangako ng Panginoon sa ating lahat, mga kapatid. Sabi po sa Job, chapter 8, verse 5 to 7, but if you will look to God and plead
with the Almighty, kapag tinignan po natin ang Diyos at tayo po ay umarap sa kataas-taasan, nasabi dyan, if you are pure and upright, even now, He will rose Himself on your behalf and restore you with your rightful place. Dadalhin po tayo ng Panginoon doon sa tuloy nating kalagayan. Babang ng Diyos para tayo bigyan ng pabor, para po tayo ay magkaroon ng kasaganahan. Your beginning will seem humble, so prosperous will be your future be. Tandaan niyo po, ang plano ng Diyos sa atin, kaya sabi ng Panginoon, magalak kayong lagi. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, dito pa lang sa lupa, mayroon na tayong joy. Kaya patuloy po tayong mananalangin. Patuloy po natin hahanapin ang presensya ng Diyos. Patuloy po tayong magpapasalamat sa Panginoon sapagkat yan ang nararapat para sa atin. Amen po ba? Ang sabi po dito, the heart of gratitude is God's goodness in our life through Jesus Christ our Lord. Therefore, we must give thanks to the Lord. Why? Because He is good and His love endures forever. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid ko, ang ating pong pagbibigay, ang ating pong pagbabalik sa Diyos ng pasasalamat sa Panginoon, mamaya po kapag nagbigay po tayo, nais ko lamang po, ibigay po natin ito ng nararapat at maayos. Hiling ko po sa inyo na kapag kayo po ay nagbibigay doon sa ating lalagyan, huwag niyo pong ibinabato. Ito po, ibigay po natin at sabihin natin, thank you Lord. Sapagkat hindi po tayo nagbibigay. Tayo po ay nagbabalik lamang ng kabutihan ng Diyos. Nagbabalik tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Lahat po ay tumayo. Muli po ay palakpakan namin ng Panginoon. Sadya pong napakabuti ng Panginoon sa Glorious Covenant Ministry. Amen. Sa chapter po ng Bustos, ng Malis, ng Mangga, nandito tayo lahat para ibigay ang pinaka-the best na pag-aalay sa Panginoon. Amen? Amen. Sabihin natin sa Panginoon, thank you, Lord. Ang pinakamalakas, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabayan niyo po kami sa awitin ito.
gulo, yung nasa likod po muna ang unang pupunta dito, sunod po ng dancers, tapos po doon po kayo pupunta sa may gilid, hanggang sa duty po tayo punta sa puso. Tapos, huwag naman siguro tayo lumabas, gawin na lang natin na na yung by row para gusto niyo ilabas pa natin sila lahat? Kasi, ilabas na natin sila lahat. Okay, so ganito, okay. Meron po kasi tayong procession, so siguro po mas maganda na tayo po ay lumabas, mauuna po yung mga dancers sa atin. So marahan lamang po tayo mapunta ngayon sa labas. Pero mauna po lumabas yung nasa likod, and then sunod-sunod po tayo. So gawin po natin marahan at walang ingay, bigyan po natin ng paggalang kaya ang ating pong paghahandog sa Panginoon. So pila po tayo ng tig na dalawa. Wala po tayong ingay, mga kapatid, nasa gawain pa rin po tayo at ang paghahandog po sa Panginoon ay ilagay natin sa puso na napakahalagang bahagi po ng gawain na ito. So marahan po ang ating pagtayo at ang ating pong pagpunta sa labas.
Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God, for your goodness, your faithfulness. Salamat po, Panginoon, sa iyong katapatan sa amin. Panginoon, ang puso ng pasasalamat ay ang kabutihan mo sa aming mga buhay. Ang puso ng pasasalamat ay ang pagmamahal mo na hindi nagbabago. Maraming salamat po dahil po sa kagandahan loob mo natuto po kaming magbigay ng buong puso na may pasasalamat. At sa oras sandaling ito, Panginoon, alam po namin ang the best na offering na ito, Panginoon, ay kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. At alam po namin, O Diyos, na magagamit po ito sa ikalalago pa po ng iyong iglesia, Panginoon, O Diyos. Sa ikalalawin pa po, Panginoon, ng iyong ebanghelyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat po. At alam po namin na yung mga kapatid namin, Panginoon, na hindi nagkaroon ng chance na kakayanan, alam po namin, pagkakaroon mo sila ng pagpapala, Panginoon, upang sila man, Panginoon o Diyos, ay mayroon pong maibigay sa iyo, Panginoon. Alam po namin, hindi mo kailangan ito, pero ang kailangan mo, Diyos, ay ang puso namin. Ang pusong nagpapasalamat sa iyo, Panginoong Jesus. Kaya ang mga alay na ito ay tanggapin mo bilang haling handog na pasasalamat sa amin, buhat sa iyong mga anak, Panginoon, sa GCM, sa lahat ng outreaches, Panginoon o Diyos, sa aming nakayanan, Panginoon, alam po namin, ito po ay kalugod-lugod sa iyo. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat, pagdakila, pagluwalhati. Sa iyo, O Diyos, ang kapurihan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat na magsabi namin. Praise the Lord. Sige po, yung mas malakas na malakyan. Ang may kasamang pasasalamat. Amen! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Thank you.
Hindi po, hilingan po natin ang lahat kayo. Magpasalamat po tayo sa Diyos. A heart of gratitude para sa Panginoon. Hallelujah. Lahat po tayo magsambit ng pasalamat sa Diyos. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Lord, thank you for everything that you have done for this wonderful event, of God. Salamat, Panginoon, na kayong Diyos na aming binibigyan ng kapurihan, kadakilaan, pagnuwalhati, Panginoon. Lord, salamat sa buong gawain na ito. Salamat, Lord, for the success of this event. At Lord, patuloy na magiging success dahil kayo po tinataas namin, wala na po iba. Oh, hallelujah. Sabay-sabay po natin taas ang ating mga kamay. Sa aming Diyos na buhay, na patuloy na pinagdumulan na lahat ng pagpapala. Sa aming Diyos, sa aming Panginoong Yesus na patuloy na nagliligtas at namamagitan sa amin at sa gabay ng Santong Espiritu na nagbibigay ng comfort, nagbibigay ng gabay at paano mamuhay na naayon sa dakilang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you for your blessing upon all your people. Bless us, O God, as we, Lord, na sa aming pananaliang pag-iwalay. Kayo ang Diyos na laging sasama sa amin at patuloy na kayo po ang mapapapurihan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At sa oras na ito, pinapanalangin din namin, Panginoon, ang aming pagkain pagsasalusaluan. Thank you, Lord, for sanctifying the food that we are going to partake this time, O God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng malakasan, sa lahat ng katagumpayan. Sa inyo po ang napakataas na papuri sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat na magsabi ng Amen!